Executive Secretary Recto, inamin niya yung kalagayan ng Pangulo na medyo nakakaawa. Hindi naman bakit nakakaawa? Kasi pumapayat na daw siya at saka sabaw lang ang kanyang pagkain. Di ba nakakaawa? Hindi siya makakain ng gusto niya. Oh. Recto, kinumpirmang namayat na nga si Marcos Jr. Puro sabaw ang dieta. Ay, magugutom ka talaga yan. Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na kapansin-pansin na namayat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng mga obserbasyon ng publiko matapos mapanood ang Pangulo sa mga pre-recorded video messages nitong mga nakarang araw. Ayon kay Recto, hindi nakakapagtaka ang pagbagsak ng timbang ng Pangulo dahil sa mahigpit na diet na ipinayo ng kanyang mga doktor habang siya ay nagpapagaling mula sa diverticulitis. Sabi niya, kung kayong lahat ay kumain lang ng sabaw ng 3, 4, 5 araw, talagang papayat ka. Kasi kapansin-pansin yung pre-recorded voice message ng Pangulo, na dito, yung payat na ang kanyang leeg. Ano pa? Sa kabila ng pamamayat, iginit ng palasyo na maayos ang kalagayan ni Marcos Jr. Hindi raw life-threatening ang kanyang sakit at patuloy pa rin umanong gumaganap ng tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Bagamat may ilang aktibidad na hinihintuan muna alinsunod sa payo ng doktor. Yun yung picture na yan, yung pre-recorded message, talagang payat na ang leeg. So, ano ba ang hiling ninyo sa Diyos? Dasal nyo sa Diyos para sa Pangulo. Bahala kayo. Ako, hiling ko, sana gumaling siya. Kaya ang iba kasi hindi mo mapigilan excitement. Kaya nga pati mismo ang Pangulo, huwag kayong masyadong excited na may mangyaring masama sa akin. Ay nako, ang Pilipino nga naman. Anyway, karapatan yon ng mga netizens. Kung ma-excite sila kung anong mangyari, basta ako, handa akong pagtiisan hanggang 2028. Kaya gusto kong gumaling sana ang Pangulo para maayos niya ang problema ng bansang ito. So, yung kumakalat na CT scan report ng Pangulo na lumalabas na parang may butas na, may surgery na, kailangan life-threatening kung hindi magapan, fake daw yun. Falsified. Hindi daw totoo. So, ano ang totoo? And ayaw naman nilang magpakita ng totoo. May nabasa akong post ni Attorney G. Sa ibang bansa daw, pag ang presidente ng bansang iyon ganyan, may karamdaman, ang personal na doktor ng Pangulo ang nagpapaliwanag. Ganon daw ang nangyayari sa ibang bansa. Si President Trump, nung bago siya umupo itong second term niyang ito, ipinakita niya talaga yung kanyang medical certificate na clean bill of health. Healthy si President Trump to serve as president. Inilabas. Transparency. Ang palasyo, bakit ayaw ipakita? Yung medical bulletin, sinasabi, ang medical bulletin daw para lang sa life-threatening disease. I disagree. Di ba mas maganda kung ang sakit ng Pangulo hindi malala? Di ba mas maganda? Then ipakita mo na yung medical certificate, ipakita mo na yung medical bulletin. Kung ako ang presidente, okay lang. Alam kong hindi masyado ko. Pagsalitain ko ng aking doktor para ma-stop ang speculation. Ngayon kasi, sabi ni Auntie Claire, mas nakakaalam daw ang Pangulo sa niyang pangangatawan. Kaya nung sinabi ng Pangulo na I'm okay,
maniwala na daw tayo. Si Auntie Claire, hindi na kailangan ng medical bulletin dahil nagsasabi naman kami sa inyo na ayos ang Pangulo. O, ang gusto nila, maniwala na lang tayo in toto. Kung anong sinabi nila, yun na yun. Problema. Halos marami nang hindi naniniwala. Ako, personally, kung si Auntie Claire ang nagsasabi, umiiling na lang ako. Kahit ang Pangulo, pag siya ang nagsasalita, nag-iisip ako, totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Kasi ang dami ng instances. Iba ang sinasabi, iba naman ang nangyayari on the ground. Oh. So ito, tanong lang ito, mga post ni Atty. Guanzon, ano ba talaga kung dumugo ang bitoka ng Pangulo, kailangan mo general surgery, operahan. So, magkakaroon ng general anesthesia. So, unconscious. So, ang interpretation ni Atty. Guanzon, incapacitated na yun ang Pangulo. At ang Constitution, very clear. If the President is incapacitated, the Vice President can act as acting President. Habang, gano'n ang punto nyo. Kailan, takot ang administrasyon o ang palasyo na ipahawak kay Bibi Sara in acting capacity. Baka, so, hanggang kailan kaya makaka-recover ang Pangulo? Magwa 1 week na eh. If I'm not mistaken, January 22 o 21. Ang petsa na ngayon is January 30. So, more than 1 week na. Sana naman, makarecover na ang Pangulo. Kailangan natin ng stability sa government.